Nanay. Huwag kang mag-alala. Kaya ng anak mo ang mga gastusin sa gamot, siguradong gagaling ka. Alam mo ang kalagayan ng katawan mo, nanay. Hindi na ako magtatagal. Huwag mo nang sayangin ang pera. Ang pinakaaalala ni nanay, ikaw lang. Basta't maganda ang buhay mo. Masaya na ang nanay ko. Pamilya ng pasyente, lumabas kayo muna. Nanay. Huwag kang mag-isip ng masama. Lalabas muna kami ng doktor. Napakakritikal ng kalagayan ng pasyente. Maari siyang malagay sa panganib sa buhay anumang oras. Kailangan agad na ayusin ang operasyon. Pupunta na ako para magbayad. Maari nang isagawa ang operasyon. Agad na gawin ito. Chen Mo. Ching Ching. Kung lalaki ka talaga, magpirma ka na agad. Mas matagal kitang tignan. Nakakainis na ako. Kling kling. Maghintay tayo matapos ang operasyon, pwede ba? Ngayon ang nanay ko. Yung nanay mo yun. Hindi naman siya ang nanay ko. Mahal na mahal niya ako o hindi. Anong kinalaman ko dito? Isa kang ganap na walang silbi. Sayang ang mga taon ko sa'yo. Ching Ching. Ano na sa'yo sa mga taong ito? Ilang pera na ang naibigay mo sa akin sa mga taong ito? Bakit naman ako ang gagawin ninyong kabayo at alipin? Ha? Araw-araw akong nagsusumikap magtrabaho. At binibigyan pa kayo ng 30,000 yuan na panggastos. Malaki ba ang 30,000? Alam mo ba na yung mga kaibigan kong babae? Kada buwan may 10,000 yuan silang baon. Walang silbi, talagang walang silbi. Bakit hindi ka pa nagbabayad? Babayaran ko na ngayon din. Hoy, Xiao Kai, maaari bang may padala ang pera ngayon? Kailangan ng nanay ko ng operasyon. Chen Mo, si Xiao Kai ba ang tinutukoy mo? Sasabihin ko sa iyo. Naubos ko na ang kumpanya. Ngayon ay isa na lamang itong walang laman. Ikaw. Maghintay ka na lang nakasuhan. Si Xiao Kai. Ikaw ang pinakamabuting kaibigan ko. Paano mo naman? Agad na tumahimik ka na. Sino ba siya? Puta, ang kapatid mo. Akin ang perang ito, karapat dapat sa akin. Huwag mo na akong tawagan muli. Sabay ko lang sabihin. Nasa ibang bansa ako ngayon. Simula ngayon. Tapos na tayo. Inay. Mahirap mabuhay. Karma ng lahat ng nilalang. Ugnayan ng sanhi at bunga. Pagkikita sa buhay na ito. Lahat ay bunga ng nakaraan. Chen Mo. Gising na, Chen Mo. Anong gagawin natin? Magising ka na. Chen Mo, Chen Mo. Bumaba ka. Hayaan mong ako. Tao ba ito o multo? Nasaan ito? Hindi ba ako tumalon mula sa gusali? Tao ba ito o multo? Bakit bigla na lang nabuhay? Oo nga, huwag mo kaming takutin. Nasaan tayo?
Nakapaglakbay ako sa panahon. Ikaw ang unang iskolar sa ating eskinita. Alam naman ng lahat na ikaw ay inusig. Pero ang mga opisyal ay may dalawang dila. Hindi mahalaga kung nagkamali ka o hindi. Ang mahalaga ay buhay ka pa. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa amin. Mas mabuting umuwi ka na agad. Siguradong may parusa sa iyo ang nanay mo. Ang nanay ko. Buhay pa siya. Nanay. Lumuhad ka sa akin. Hindi na ba nakakausap ang nanay? Gusto mo bang matanggap ang parusa? Pinapakain ka at pinapainom dito sa bahay, para makakuha ka ng magandang pangalan. May mukha ka pang bumalik dito. Nagtalon sa ilog dahil takot sa galit ng ina. Walang anuman. Bubuhayin ko ang buhay mo ng maayos. Shenmo, anong balak mo? Nanay. Inusig ako ng ibang tao kaya ako bumagsak. Hindi ito kasalanan ko. Ang batang ito ay palaging tahimik at sunod sa Niren. Ngayon, bakit parang nagbago na siya? Hindi pwede. Kailangan niyang malaman. Sino ang may kapangyarihan dito sa bahay? Gutom na ako. Ako. 10 kilo ng karne. Ako. 10 libra ng karne. Ako ang nag-alaga sa iyo ng husto. Anong pakialam ko kung kakainin ko ang 10 libra ng karne mo? Umalis ka na. Punta ka sa labas. Kung hindi mo maibabalik, huwag ka nang bumalik dito. Ginoong Zhao. Shenmo, nandyan ka rin. Tama-tama, bigyan mo ako ng opinyon. Liu Fang, utang mo sa akin ang 2 liyang na pilak. Kailan mo ako babayaran? Huwag kang magpanggap na hindi ka naririto. Alam kong nandyan ka. Kung hindi ka magbabayad ngayon, papaalisin ko ang mga taga-baryo. Lahat, halika't magpahayag ng opinyon. Para malaman ng mga tao sa baryo, na ikaw ay isang malaking sinungaling. Iyan ay pera para sa buhay ng anak ko. Tita Zhao. Bakit siya? Ay nako, Tara na. Nanay. Ganoon ba talaga? Magkunwari ka na nagugutom ka na ilang araw na. Siguradong maawa si Tita Zhao. Pagkatapos, papaluan kita. Siguradong makukuha natin ang pera. Ay nako, Tara na. Tara na. Shenmo, bakit ka nandito? Malapit na ba ang pagsusulit sa Keja? Ginoong Zhao. Pakiusap, utangin mo ako ng kaunting pera. 3 araw na akong walang pagkain. Wala man lang nilutong pagkain ng ina ko para sa akin. Pero ang ina mo, kahit saang bayan ay kilala. Sikat na walang hiya. Nakakaawa ka naman. Ikaw na tanging iskolar sa nayon. Ilang pera pa ang kulang mo? 2 tail, sapat na ba? Pero ako. Si Tia Zhao, basta makapasa ako. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan sa kabutihan ninyo. Shenmo. Ikaw na nakakahiyang tao. Nanghihiram ka pa ng pera sa iba nang hindi mo sinasabi sa akin. Nahiya na nga ang mukha ko dahil sa'yo. Tingnan mo, hindi na kita papayag ang makalusot ngayon. Huwag na, huwag na, huwag na, huwag na. Huwag mo naman kaming gawing tanga, Maginoo. Sa simpleng 2 liyang na silver lang. Hiniram ko na sa inyo. Bakit ka nagsisigawan? Anong ingay dyan? Para kang nanghihiya ng buhay. Sa simpleng 2 liyang na silver lang. Hindi ko naman sinabi na ayaw kong ibigay. Sinasabi ko pa. Hindi ko ibibigay sa'yo. Mamatay ka na lang. Liu Fang. Dapat hindi na ako nang utang sa'yo noon. Wala namang nakatutok na kutsilyo sa leeg mo. Hindi naman kita pinilit na mangutang. Walang pera. Isang buhay lang. Ano ang magagawa mo? Ay. Iyan ang pera para sa buhay ng anak ko. Wala bang katarungan? Si Zoodang nanay, umuubo na ng dugo ang anak niya. Ibalik na lang natin ang pera. Hindi ibigay. Ibibigay ko sa'yo. Hindi naman ako ang pumanaw na anak. Ikaw ang pumanaw. Huwag mong asahang makuha mula sa akin. Kahit 1 sentimo. Ikaw. Liu Fang, makikipaglaban ako sa'yo. Inay. Nanay. Humihingi ka sa akin ng pera. Hindi ko talaga ibabalik sa'yo. Tama na. May dumating na may sakit.
Ikaw. 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 Ay naku, anak ko. Mahal ko, anak ko. Patay na siya. Dali, dalhin mo na siya palabas. Itong malas na bagay. Huwag ka namang mamatay sa pintuan namin. Anak ko. Ginang. Shen, dumating ka sa tamang oras. Pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Shen Jing. Kung gagamutin mo siya, huwag mong asahang pakakasalan mo ang anak ko. Inay. Mahalaga ang buhay ng tao. Huwag ka nang mag-ingay. Ikaw, walang utang na loob. Tingnan mo ito. Magiging kakaiba kung makakapag-asawa si Shen Qing. Maliban na lang kung mamatay ako. Aling Zhao. May pag-asa pa ang anak mo. Bilisan mo, dalhin mo sa klinika. Sige. Kuya Chen Mo, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Mayroon akong isang klinika sa bayan. Sa hinaharap, hindi tayo magkakaroon ng problema. Tiyak na magiging maayos ang buhay natin. Ching Ching. Tama na. Kuya Chen Mo, dalhin mo lahat ng pera na ito. Kung kulang pa, sabihin mo lang sa akin. Ay nako, ate. Yung mga panulat, tinta, papel, at inkstone ni Chen Mo dati. Lahat niyan binili mo. Ngayon, ibinigay mo na naman lahat ng isang buwang yaman sa kanya. Kailan pa kaya gagaling ang huli mong pag-ibig? Huwag kang magbulaan. Hindi magiging masaya si Kuya Chen Mo kung maririnig niya yan. Sasabihin ko talaga, sasabihin ko. Para mapagtanto nitong lalaking tamad, na siya ay isang tamad na lalaki. Para malaman ng lalaking tamad na ito, ang kanyang tunay na sarili. Ching Ching. Bakit mo ako patuloy na tinutulungan? Alam ko namang. Aking Kuya Chen Mo. Lagi akong may pagtingin sa iyo, kaya kahit gaano pa kahirap at kapagod, lahat ay sulit. Asawa, nandito na ako. Mahal, nandito ka na. May nakita akong bag. Tingnan mo, walang iba kundi 8,800. Sige. Isang bag lang naman. Bibili ko para sa'yo. Salamat, mahal. Ang bait mo, mahal. Lumipat na. Asawa. Wala ka bang iniwang pagkain para sa akin? Ay nako. Anong kakainin mo? Baka nagugutom ka na. Kung ganun, mag-order ka na lang ng takeout. Oh, tama nga. Mag-aasawa na ang kapatid ko. Kulang pa ng 100,000. Ay transfer mo na lang sa akin ng direkta. Kung talagang hindi kaya. Oh, tama nga. Sa tingin ko, mas mabuti kung hindi ka na bumalik sa mga susunod na araw. Basta't hindi mo naman kayang manatili ng matagal. Diretso na lang sa hotel. Parang si Kuya Chen Mo. Hindi na katulad ng dati. Hindi na niya ako kinaiinisan. Akin itong pera. Anong ginagawa mo? Akin itong pera. Sino sa inyo ang may sasabihin? Ha? Shen Qing, sasabihin ko sa'yo. Kung gusto mong mapang-asawa ang pamilya namin, maghanda ka muna ng 10,000 na pilak. Tulungan mo akong bayaran ng utang sa sugal. Tapos saka ko iisipin. Ano? 10 tail ng pilak. Bakit? Kulang ba? E di 20 tail. Kuya Chen Mo, sabi ba talaga ni Tia? Jess na liyang sobra naman yun. Hindi naman sobra, hindi. Jess na liyang na silver. Siguradong kikita agad ako niyan. Ay nako, ate. Maraming mabubuting lalaki sa mundo. Bakit ka papipili ng? Si Chen Mo ay nagpakamatay sa puno na may baluktot na leeg. Hindi ba't dahil masyadong mataas ang ibang mga puno na may baluktot na leeg? Hindi iyon totoo. Syempre hindi. Kapatid na Chen Mo, tiyak na iba siya sa ibang mga lalaki. At saka, may utang na loob siya sa buhay. Syempre, kailangan kong ialay ang aking sarili. Ching Ching, huwag kang matakot. Tutulungan kitang ilabas ito. Kaya si Kuya Chen Mo, uuna na ako.
Ingatan mo ang sarili mo. Sige, aalis na ako. Susu, Tara na. Tara na. Nayong Jiao. Ito ang 2 liyang na utang ko sa iyo. Patay na ang anak ko. Anong silbi pa nitong pera kung ganito? Nayong Jiao. Ang bagay na ito ay mali ng aking ina at ako. Tita Jiao. Anong nangyari sa inyo? Tita Jiao. Tita Jiao. Shen Mo. Ito ang utang ninyo sa akin. Tia Jiao. Tia Jiao. Tia Jiao. Tia Jiao. Maaari mo bang ibalik sa akin ang 200,000 ng nanay ko? Seryoso ang sakit ng nanay ko ngayon. Kailangan niya ng pera. Hindi ba't napagkasunduan nating 6 na buwan iyon? Bakit ka nagmamadali? Darating din ang panahon para sa iyo. Auntie Jiao. Iyan ang pera na nagligtas sa buhay ng nanay ko. Pero hindi mo rin maibigay. Walang pera. Isang buhay lang. Lahat ng bagay ay bunga ng mga sanhi at pagkakataon. Lahat ng bagay ay naglalaho dahil sa mga sanhi at kondisyon. Ito ang bunga ng mga gawa. Naiintindihan mo ba ito? Sino ka? Nagkita ba tayo dati? Mukhang. Nasa kalituhan ka pa rin. Sige na, sige na. Itong lumang gitara ay ibinibigay sa iyo. Kung nauunawaan mo ang daan ng gitara, maiintindihan mo ang daan ng langit. Kapag naintindihan mo ang daan ng langit, mauunawaan mo ang daan ng tao. Sa hinaharap, wala ka nang magiging sakit. Tia Jiao. Patawad, kasalanan ko sa iyo. Pakiusap, magpahinga na kayo. Sa susunod na buhay, tiyak na gagantimpalaan ko kayo. Shen Mo, ano pang ginagawa mo dito? Kung hindi ka paalis, baka patayin ka na ng nanay mo. Ching Ching. Anong nangyari sa kanya? Ginto. Tia. Ito na lang ang 28 sentimo ko. Ay, hindi, ikaw, walang silbi. Sa tingin mo, makakapasok ka sa pamilya Chen. Tia, pakiusap, bigyan mo ako ng kaunting oras. Kailangan bang mamatay ako, bago ka kumita ng 10 tail? Hindi naman. Tia, bigyan mo ako ng 6 na buwan. Pinakamababa, 6 na buwan. Siguraduhin kung makakolekta ako ng 10 liyang para bayaran ka. Paano mo magagawa ito, matandang babae? Hindi pa nga nakakasal ang ate ko sa pamilya ni Chen. Ikaw, ang masamang matanda. Ngayon, may lakas ka pang makipag-argue sa akin. Maniniwala ka ba? Wasakin kita. Halika na. Subukan mong galawin ako kung kaya mo. Matagal na kitang pinapanood, na isang pamilya ng mga vampira na hindi na nakakatawa. Kung aabutin mo akong saktan ngayon, aabutin kita sa korte, at mapupunta kayo sa kulungan. Ikaw, batang babae. Kahit na makipagtalo ka sa akin, papatayin kita. Nanay. Tigil na kayo. Kuya Chen Mo, kamusta si Ching Ching? Okay ka lang ba? Ayos lang ako, Kuya Chen Mo. Huwag mong sisihin ang tita. Lahat ito ay kasalanan ko. Aking mahal na kapatid na babae, maaari bang maging mas matalino ka? Sobrang walang katwiran ng matandang babae na ito. Gusto pa niyang humingi ng pera. Kapag hindi siya nakakuha ng pera, nagwawala siya. Tingnan mo, napunit ang noo ng kapatid ko.
Inay. Sobrang ka na. Kaya kung kumita ng pera, hindi ka dapat pumunta dito para makialam. Kuya Chenmo. Kasalanan ko ito. Huwag kang magalit sa asawa ni tita. Ako ang nangako na tutulungan ko si tita na makabayad. Ang tahanan na ito, kailangan niyang gawin ang lahat ng utos ko. Hindi pwedeng labagin ang mga patakaran ng pamilya Chen. Hindi pwedeng labagin ang mga patakaran ng pamilya Chen. Inay, sobra ka na. Si Ching Ching ay hindi pa iyong manugang. Anong karapatan mong makialam? Lahat ng mga ekspedisyon noon, sinuportahan ako ni Ching Ching. May karapatan ka pang magpakitang gilas sa harap nila. Sige, ikaw na putang inang bingi. Hindi ka pa nga nakakatanggap ng asawa. Nagsisimula ka ng mag-ikot sa labas. Ay naku. Hindi na talaga ako makakatagal sa asawa ko. Nanay. Kuya Chenmo. Huwag na nating pasiklabin ang galit ng tiyahin. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi na ito mangyayari. Gagampanan ko ang dapat gawin ng isang manugang. Nanay, bumangon ka na. Ayusin natin ang usaping pera. Kumita ka na ba? Ibigay mo na sa akin. Kung hindi, darating ang mga nagpapautang. Nanay, bigyan mo ako ng 3 araw. Tinitiyak kong makakakuha ka ng 10 tail ng pilak. Sige. Hintayin ko ang 10 liyang mo. Kaya tungkol sa nangyari ngayon, kalimutan na natin. Ngunit, maari mo ba akong pautangin ng 1 liyang? 1 liyang. Huwag mong isipin yan. Kayong dalawa. Baka gusto niyong lokohin ako para sa pera. Sasabihin ko sa inyo, huwag niyong isipin. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ko makita ang 10 tail na pilak, ikaw, huwag kang pumasok sa bahay ko. Ay, ikaw. Patay na matandang babae. Kuya Chenmo, sa loob ng 1 buwan, kaya ko ang 10 tail. Sa loob ng 3 araw. Maghahanap ako ng paraan. Diyos ko. Pakiusap, tulungan mo ako. Huli na ang isip sa pag-ibig. Wala nang pag-asa. Chenmo, ang nasa mukha mo ay balat ng baboy, di ba? Lahat ng pinaghirapan ng ate ko araw-araw ay ibinibigay sa'yo. Huwag ka nang magsalita. Si Kuya Chenmo ay hindi na maganda ang mood. Ikaw. Sama-sama tayong kumita. Totoo, HMM. Ako, isang modernong tao. Kahit anong uri ng marketing model na ilabas ko, maaari nitong pataasin ang kita ng Clean Ika ng 10 beses. Karamihan sa aming bayan ay umaasa sa pagtatanim ng tsaa. Ngayon, bamahan ng malala, nasira ang daan sa bundok. Hindi makalabas ang mga tsaa ng bawat pamilya. Pwede nating ipagamit sa mga kababayan natin. Gamitin ang tsaa para mapalitan ng gamot namin. Anong silbi ng sobrang dami naming tsaa? Sekreto ng negosyo. Kuya Chenmo, talagang isang henyo ka. Makakapagligtas tayo ng mas maraming tao sa hinaharap. Oo. Saan pa tayo sa ngayon? Yung mga magagandang bagay sa modernong panahon, kahit anong ilabas mo ay maaaring maging pinakasikat sa mundo. Halimbawa, mga inumin at iba pa. Tila nag-aawit na ang mga manok, hindi ka pa rin bumangon. Baka mamatay ako sa gutom dito. Bumangon ka na. Nanay, wala nang bigas sa bodega. Kung wala nang bigas, maghanap ka ng paraan. Bakit ako ang tatanungin mo? Parang may kakaiba sa batang ito kamakailan. Kailangan kong maghanap ng paraan, para mapalaki pa ang ibibigay niya sa akin. Noong nakaraan, ang ina ko, mas pinipili pang magutom mag-isa, para lang may maibigay sa akin. Ngayon, ano na ba ang nangyayari sa mundo? Bakit nagbago na lahat? Chenmo, ano sa tingin mo ang tungkol sa mundong ito? Pakiramdam ko'y napakasikip, yung mga galit noon. Hindi ko maipahayag. Ang mga bagay sa mundong ito, may kanya-kanyang dahilan at bunga. Spring rises, autumn falls, lahat ay likas na batas. Isang araw, maiintindihan mo rin. Ngunit, gusto kong gumawa ng isang bagay. Ano man ang kalalabasan, mabuti man o masama, sige, gawin mo na. Ngunit,
Chen Mo. Diyan sa kapatid na babae, magsalita ka na, anong nangyari kay Ching Ching? Napakaraming tao. Hintayin mo ako. Nakaayos na ang lahat sa pila, isa-isa lang. Ingatan ninyo ang pag-alis. Ingatan ninyo ang pag-alis. Sige. Ang dami ng tao ngayon. Kuya Chen Mo, pagod ka ba? Hindi ako pagod. Kayo ng dalawa, ang hirap ng ginawa nyo ngayon. Magpahinga kayo ng mabuti. Maraming gamot ang lumabas sa langit, pero wala namang pumasok na pera. Kunin mo na lang ang mga ito. Kung hindi, umuwi ka na. Baka sipin ka na naman ng tita mo. Ate. Walang anuman. Sa huli, siya pa rin ang aking ina. Hindi naman niya ako papatayin. Sige na. Hawakan mo na lang. Yung nanay mo, parang lobo tigre. Hindi ba dapat makakuha ng kaunting benepisyo? Makakaramdam ka ba ng ginhawa? Ganoon ba talaga kababa ang asal ng nanay ko? Huwag kang magpanggap na may malalim na damdamin dito. Kahit aso, natatakot sa kapwa aso. Noong una, nagdusa ka ng kaunti. Sinasalubong mo ang lahat ng galit kay ate. Sige na. Huwag ka nang magsalita. Si Kuya Chen Mo ay talagang nahihirapan na. Masyadong mainit ang ulo ng tita. Wala namang masama kung nagdusa ako ng kaunti. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na aalagaan kita. HMM. Pera. Bumalik ka, batang babae. Ito ang pera ko. Ayoko. Bitawan mo na. Siyempre, pamilya tayo. Hindi ako. May bahagi rin ako dito. Nanay. Lahat ng perang ito ay galing kay Ching Ching. Pinagpag-yearan ito sa isang araw. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ninyo. Inilalagay ko ito para sa inyo. Ikaw, patay na matandang babae. Anong ginagawa mo? Itigil mo yan. Ate. Anong ginagawa ninyo? Bakit ka nandito? Dumating na si Shenlei. Ano to? Umalis ka. Isang pamilya ng mga vampira. Ginagawa ng kapatid kong babae ang lahat para makapag-aral si Chen Mo. Naghihirap siya para magtayo ng klinika. Hindi pa nakakaranas ng kahit isang araw na tahimik. Tao ba kayo? Lahat kayo, umalis kayo dito. Ito ang mundo ko sa makabagong panahon. Vampira, si Shenlei. Kayo. Lumabas kayo. Lumabas ka rin. Tama na. Mabilis, umalis ka. Huwag ka nang tumingin, umalis ka na. Ching Ching, huwag ka nang tumingin, umalis ka na. Shenlei, anong ginagawa mo? Tita, kailan ka ba talaga magsasawa kay Chen Mo? Yung walang kwentang yun. Shenlei, huwag mo nang sabihin si Kuya Chen Mo ng ganyan. Si Kuya Chen Mo ay bumuti na. Naniniwala ako. Siguradong makikita mo ang isang ibang Chen Mo. Ate, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon. Pumili ka sa pagitan ni Chen Mo at ng mga magulang. Kung pipiliin mo si Chen Mo, wala na kaming ugnayan sa iyo, pamilya Shen. Shenlei. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, kung pipiliin mo si Chen Mo, ikaw. Gagawin kong masaya si Ching Ching. Shenlei. Pumili ako kay Kuya Chen Mo. Bumalik ka at sabihin sa mga magulang. Ipapaalam ko sa kanila. Siguradong tama ang pinili ko. Ate. Kuya Chen Mo. Hindi mo ako bibigwin, di ba? Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi kita bibigwin. Anong nangyayari sa'yo? Paano ka napunta sa ganitong klase ng ina? Araw-araw puro pera, pera, pera. Huwag na nating pag-usapan pa, Kuya Chen Mo. Kung palagi na lang siyang ganito, kumukuha ng pera, talagang wala tayong magagawa para makapag-ipon ng ganun kalaki. Hayaan mo na ako. Bakit ka bumalik?
Hindi pa nga ako nakakapag-ipon ng 10 tang silver. Mga 3 tang lang ito. Anak ng putakti, anong plano mo? Makakakuha ako ng 10 tang silver. Pero mula ngayon, magpatuloy ka sa sarili mong daan. Ako ay naglalakad sa aking nag-iisang tulay. Gusto mong putulin ang ugnayan natin. Ikaw na ganito. Mas mabuti pang hindi na, Chen Mo. Tumigil ka. Chen Mo. Ako ang nagpaaral sa'yo ng buong hirap. Ngayon ay gusto mong putulin ang relasyon natin. Wala na bang katarungan dito? Kayo, pakiusap, magbigay ng opinyon. Saktong nandito ang lahat. Maging saksi kayo para sa akin. Bawat sentimong ginugol ko sa pag-aaral, ay binayaran ni Shenqing para sa akin. Ngayon, bawat sentimong kinikita, kinuha na lahat ng nanay ko. Maging para sa pera, diretso pang nanakawin ang klinika ni Shenqing. Ganitong nanay, mas mabuti pang wala na. Ito ang liham ng pagputol ng ugnayan. Nakapirma na ako. Pakinggan nyo ah. Sinasabi ba niyang ito ay tao? Ako ang kanyang ina. Dapat akong alagaan niya. Kung hindi, ikaw ay hindi mapagmahal. Sabi ko, Liu Fang, si Chen Mo ay lumaki sa pagkain ng iba. Hindi mo siya inalagaan kahit isang araw. Paano mo naisip na sabihin ang ganitong bagay? Oo nga, Liu Fang. Paano mo naisip na sabihin ito? Mas mabuti pang gumuho ng 10 templo, kaysa sirain ng isang kasal. Gusto mo bang itulak si Chen Mo sa isang tiyak na kapahamakan? Ay nako, sino ba to? At meron pang ganitong ina, talagang bihira. Ay nako, anak na hindi marunong magpasalamat, nakipagsabuatan ka pa sa iba para saktan ako. Chen Mo, kahit ano pa ang mangyari, ikaw ang isinilang ko matapos ang 10 buwang pagbubuntis. Ay nako, sige na, sige na. Kuya Chen Mo, alam kong pinutol mo na ang relasyon mo sa tita, pero huwag kang mag-alala. Kapag maayos na ang buhay natin, susuportahan namin ang tita, Ching Ching. Kuya Chen Mo, alam ko na nagbago ka na. Ang mga paghihirap noon ay sulit. Kaya, tayo, itong kumot. Ayos lang akong matulog sa sahig. Ching Ching. Kuya Chen Mo. Ikaw. Gusto mo na ako, di ba? Ching Ching. Huwag kang ganyan. Maghihintay ako hanggang sa araw na ikakasal ka sa akin. Sige. Kuya. Kuya. Kuya, gising ka na ba? Chen Mo. Chen Mo. Ikaw na isang hayop, bakit mo pinagsamantalahan ang aking nakatatandang kapatid na babae? Hindi. Hindi ito ang nakita mo. Anong nangyari? Kayo. Hindi natulog. Ayos lang, ayos lang. Mabuti na hindi natulog. Pero nitong mga nakaraang araw, lahat sila ay nagdadala ng tsaa kapalit ng gamot. Matagal na kaming walang kita, ng ilang araw na. Ching Ching. Naalala mo pa ba yung sinabi kong lihim sa negosyo? Ngayon na ang panahon para kumita, simula ngayon. Gumagawa kami ng gamot na tsaa, gamot na tsaa. Oo. Maaari mo itong ituring na gamot, ngunit inihanda na namin ito ng maaga. Pero, Kuya Chen Mo, hindi lahat ng tao ay may sakit, sabi ng guro.
Na dapat ay may tamang lunas. Hindi basta-basta nagbibigay ng gamot sa may sakit. Kaya ang sinasabi ko ay tsaa na may gamot, na angkop para sa karamihan. At maaari ring makaiwas sa sakit. Tsaa na may gamot na angkop para sa karamihan. Kaya, pills pa rin ba ito? Tsaa rin ito. Tinatawag ko itong, hefeng inom ng bughaw. Talagang walang masamang epekto ang recipe na ito sa tao. Ngunit hindi ito dapat gamitin ng matagal. At hindi rin dapat masyadong marami. Kaya dapat may limitasyon sa oras at dami. Isang mangkok lang ang limit sa bawat tao araw-araw. At kailangan pang magdagdag ng karagdagang serbisyo. Karagdagang serbisyo. Sobrang init ng panahon ngayon. Kung gawing malamig na inumin ang gamot na tsaa, sa tingin ko mas magiging patok ito. Pero, mas mataas ba ang gastos sa yelo? Susu, nitrato, HMM. Totoong may yelo. Kuya Chen mo, ito ay isang mahiwagang sining, di ba? Sobrang galing mo naman. Ito ay simpleng aplikasyon ng prinsipyong kemikal. Hindi ito anuman na mahiwagang sining. Ikaw, nerd, mayroon ka pa rin kaunting talento. Ano itong bagay na ito? Sarap ng asim tamis, masarap inumin. Ito ang bagong inumin na inilabas ng aming tindahan. Ang pag-inom nito ay nakakapagpalakas ng katawan. Bigyan mo ako ng isang baso. Sige, tikman ko. Bigyan mo rin ako ng isang baso. Gusto ko rin, gusto ko rin. Bigyan mo ako. Kailangan natin uminom ng malamig na inumin mula sa bahay. Pero kailangan magbayad, ha? Sobrang sarap. Talagang okay. Talagang maganda. Ang negosyo ay talagang umuusad. Chen Mo, gusto mong bigyan ako ng 10 liyang na pilak. Huwag mong isipin yan. Kung hindi mo ako babayaran, mag-aaway ako. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako pakialamanan. Sabi ng matandang lalaki. Nauunawaan ang daan ng gitara, kaya nauunawaan ang daan ng langit. Nauunawaan ang daan ng langit, kaya nauunawaan ang daan ng tao. Kaya tayo ay nabubuhay. Ano ba talaga ang ugat ng ating pagdurusa? Sa wakas, tapos na. Ngayon, mas nakakapagod pa kaysa kahapon. Tingnan mo, kumikita tayo ng 10 liyang ng pilak. Anak ko, ano ang halaga ng 10 liyang ng pilak? Pakiramdam ko ngayong buwan. Kahit ilang daang liyang ang kikitain ko. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Sa hinaharap, tiyak na magiging mas mabuti. Lahat ng ito, ay dahil sa pagsisikap ni Kuya Chen Mo. Ate, anong pagsisikap ang sinasabi mo? Siya nga. Ito ay para makabawi. Pagsasauli. Ito ba ang tinutukoy ng matanda, na bahagi ng pagkamalay? Ate. Talaga bang si Chen Mo ay sumanib sa ating Shen pamilya? Shen Lei, anong sinasabi mo? Walang kasal na ipinanganak. Bakit nagwawala ang nanay ni Chen Mo? Sa bahay natin, nawawalan na tayo ng mukha, ang pamilya Shen. Ay, nandito na ang anak. Halika, umupo ka sa tabi ko. Anong ginagawa mo dito? Anong klaseng tanong yan?
Ikaw ang anak ko. Hindi ba't dapat nandito ako? Nandito ako para kunin ang dote para sa iyong pag-aasawa. May mali ba nito? Ching Ching. Tatanungin kita. Talaga bang ganito? Ikaw ba ay kasama si Chen Mo? Wala akong ginagawa. Shen Ching. Talagang naglakas loob kang gawin pero ayaw aminin. Tatanungin kita, nasaan ka kagabi habang tahimik? Ako. Sasabihin ko. Nasaan si Chen Mo? Chen Mo, huwag ka nang magtago. Si Shen Ching palagi kang gusto. Alam na ng lahat yan. Kahapon ng gabi, nagsama ba kayong dalawa? Bastos na bagay. Tatay. Puno ng Shen. Hindi mo ba ako dapat bigyan ng paliwanag? Hindi naman ako humihingi ng marami. 100 liyang. Simula ngayon, si Chen Mo ay magiging bahagi ng pamilya Shen. Maaari mo rin siyang tawaging Shen Mo, nanay. Hindi mo ba naiisip na, gusto kong makapagpahinga ng ilang araw? Iyan ay sa iyo na. Wala akong kinalaman. Sinasabi ko sa iyo, 100 liyang. Walang kahit 1 sentimo ang dapat mawala, kung hindi. Sasabihin ko ang tungkol sa kanila kahapon, na natutulog ng magkasama. Ipapakalat ko ito sa buong Ziliang County. Akala ko pang ang matapang kang pakasalan ng anak ni Lolo Shen. Liu Fang. Ikaw. Ikaw. Inay. Tito. Ipapaliwanag ko sa iyo ang bagay na ito. Chen Mo. Ano bang gusto mong mangyari sa pamilya namin? Anong klaseng pinsala ang gusto mong idulot? Umalis ka na. Umalis ka na ngayon na, Shen Wei. Huwag ganyan. Ate. Hanggang ngayon ay pinapaboran mo pa rin siya. Nako, halos mamatay na ako sa galit sa'yo. Ching Ching. Maghintay ka lang sa bahay. Hintayin mong ayusin ko itong bagay na ito. Babalik ako sa'yo. Si Shen Ching ng pamilya nyo, ang gustong magpakasal sa anak ko. Bakit kami pa ang may kasalanan dito? Sinasabi ko sa'yo, gusto mong makakuha ng anak na walang bayad. Huwag mong isipin yan. Nanay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ba't gusto mong putulin ang relasyon natin? Sinasabi ko sa'yo. Ikaw ang aking anak. Sa buhay na ito, huwag mong asahang makakatakas ka sa akin. Sabi mo, ako ang nagpalaki sa'yo. 100 tael, hindi naman ito sobra, di ba? Sabihin mo kay Shen Ching. Ang pamilya Shen ang pinakamahal si Shen Ching. 100 tael, hindi naman sobra, nanay. Kaya kung kumita ng pera sa sarili ko, 100 tael lang iyon. Bigyan mo akong 1 buwan. Hindi ka ba pwedeng maghintay ng kaunti pa? Ikaw. 100 tael. Akala mo ba talaga, na dahil nag-aral ka ng ilang taon pa ay kaya mo na? Huwag ka nang magsalita pa. Isa lang ang hiling ko. 100 tael. Kapag dumating na ang pera, saka na natin pag-usapan. Paano ko ba mahihikayat ang nanay ko? Mukhang ito na lang ang 100 tael. Marahil ito na ang susi para masolusyonan ang sitwasyon. Chen Mo, talaga namang ikaw ang kryptonite ng ate ko. Sinabi ng kapatid na babae, na hindi siya makakapunta sa klinika sa mga susunod na araw. Dito, kailangan mong bantayan. Naiintindihan ko na. Sabihin mo kay Ching Ching na huwag mag-alala. Babantayan ko ang klinika para sa kanya. Chen Mo, talaga bang gusto mong pakasalan ng ate ko?
Kung ayaw mong pakasalan, hanap ka na lang ng lugar para maglaro ng putik. Huwag kang mag-alala. Magbibigay ako kay Ching Ching ng isang kasiya siyang paliwanag. Chen Mo. Tia. Bakit ka nandito? Pumunta lang ako para tingnan. Chen Mo. Kumusta ka na ngayon? Tia. Nakita mo na rin. Ngayon, inaalagaan ko itong klinika. Sa ngayon, ayos naman. Ayos nga, salamat. Ayos lang iyon. Tia. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Ano man ang maitutulong ko, handa akong tumulong sa iyo. Chen Mo. Nandito ako para kay Feng Kai. Feng Da. Nagkuha lang ako ng kaunting bonus. May problema ba? Chen Mo, huwag mong kalimutan. Kung wala ako sa kumpanya. May ganito ba tayo ngayon? Feng Kai. Kailangan nating linawin ang bagay na ito. Ang usapan tungkol sa bonus ay maliit na bagay, Chuan. Pero kung ganito, magkakaroon ng problema sa mga account ng kumpanya. Iyan ay problema mo. Ano ang kinalaman ko dyan? Ikaw. Kamusta si Feng Kai? Chen Mo. Kahit na humingi ng tulong ang tita mo, tulungan mo na lang si Feng Da. Isa lang ang anak namin. Pakiusap, tulungan mo ako. Tia, sige lang, magsalita ka. Nagpadala ako ng tao para magtanong. Sa gobyerno. Huwag bababa sa 2 taon si Feng Kai sa kulungan. Oo nga. Chen Mo. Alam ng tiyahin na may kakayahan ka. Pero sa pamilya namin, hindi pwede ang walang Feng Da. At saka, si Feng Da ay dahil sa iyo kaya. Chen Mo. Si Feng Da sa araw-araw, palagi kitang inaalagaan. Hindi mo pwedeng baliwalain to. Tita, huwag kang mag-alala, sisikapin kong iligtas si Feng Kai. Pero, sabi ng mga gwardya sa loob, kailangan ng hindi bababa sa 100 tael ng pilak, para makapag-operate, 100 liang. Chen Mo, ito ang lahat ng pilak ng tiyahin. Basta't maiaahon mo si Feng Da, papangako kong magiging alipin ka niya sa hinaharap. Tiyahin. Sinabi mo na rin na ang pangyayaring ito ay dahil sa akin. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Sige, ililigtas ko siya. Salamat, Chen Mo. Babalik ako at hihintayin ang balita mo. Oo. Nandyan ba ang may-ari? Narinig kong may malamig na inumin kayo dito. Halika. Ay. Pasensya na, pasensya na. Magkano ang damit? Babayaran kita. Alam mo ba kung ano ang ginawa sa damit na ito? Kaya mo bang bayaran? Pasensya na, hindi ko sinasadya. 10 tael ng pilak, itigil na natin ang usapan na ito. Pero hindi ito nagkakahalaga ng 10 tael na pilak. Tama nga. Sabi kong 10 tael talaga. Walang bawas. Kung hindi, hindi kayo makakalabas sa tavern na ito. Sugod. Buisit. Huwag na magpaputok. Feng Kai. Huwag na magpaputok. Huwag na magpaputok. Huwag na magpaputok. Huwag na magpaputok. Sabi nila merong ice drink dito. Dalhin mo dito para matikman ko, sir. Ikaw iyon. Ang tapang mo pa rin, bata. Bakit? Hindi ka makapasa sa Imperial exam. Nagsimula ka ng magnegosyo. Sasabihin ko sa'yo, Chen Mo, basta nandito ako sa araw na ito. Huwag mong asahan na makakatakas ka. Ginoong Leo. Hindi tama ang ginawa ko kanina. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Sana ay huwag kayong magalit. Itong malamig na inumin, maaaring libre nang ibigay ng matagal kay Ginoong Leo. Ayos ba? Hindi ba't medyo maangas ka noon? Ipakita mo ulit ang kayabangan mo. At yung si Feng Da. Hindi ko siya papayagang makalabas sa buhay na ito. Ginoong Leo.
Pakiusap, kalmayin mo ang iyong sarili. Gusto kong makipagkalakalan sa iyo. Anong antas ka ba? Saan ka nakakuha ng karapatang makipagkalakalan sa akin? Binibini Leo. Anong opinion mo sa aming ice drink dito? Ice drink lang naman eh. Bakit ba ito espesyal? Ice at inumin. Dalawang bagay yan. Kaya kung gumawa ng yelo sa sobrang init nitong tag-init, at makakapag-alok pa ako ng iba't ibang lasa, pagdating ng panahon, pwede tayong hatiin ng 50-50. Siyam. Kita na. Talagang may kakayahan ka, bata. Pero sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo magagawa ng maayos ito, alam mo ang magiging resulta, mataas lagi ang presyo ng yelo. Dagdag pa ang mga espesyal na inumin, mas kikita pa sila. Pero, kailangan ko rin ng sandigan. Sige, hintayin ko ang balita mo. Shenmo, baka naman ibinigay mo na ang utak mo sa mental hospital, kaya mo lang ibinibigay ang pera sa iba. Hindi basta-basta si Ginoong Leo. Tanging sa kanya lang tayo makakakuha ng mas marami. Maging posible pang maibalik ang aking kwalifikasyon sa pagsusuri. Shenmo, nagiging baliw ka na ba? Pagsusuri pa. Malinaw na gusto mong ipagawa sa akin ang ate ko, para magtrabaho ng walang bayad para sa'yo. Hindi po ganun. Mag-alala ka, huwag kang mag-alala, natatakot ako. Tama nga, pinapanta ka ng aming binata sa bahay nila. 2 araw nang hindi kumakain ang ate. Sige, aalis na ako. Alam kong kailangan mo ng 100 liyang na pilak ngayon. Narito ang pilak para sa iyo. Agad na umalis sa Ziliang County. Sa hinaharap. Huwag mo nang makitang muli ang aking anak na babae, Tiyo. Totoo ang nararamdaman ko para kay Ching Ching. Hindi ako humihingi ng iyong opinyon. Kundi nag-aabiso ako sa iyo. Naiintindihan mo ba? Ang galing. Sa wakas, mayroon na tayong sariling kumpanya. Oo, Shenmo. Sa hinaharap, tiyak na magiging mas mabuti tayo. Oo, tiyak na magiging mas mabuti tayo. Saan ninyo nakuha ang perang papel na ito? Kunin ang perang papel at umalis na kayo agad. Huwag na kayong magpakita sa amin muli, Shenmo. Kung lalaki ka lang, huwag ka nang makialam, tatay. Gusto ko lang malaman kung saan galing ang perang papel na ito. Wala akong ibang intensyon. Shenmo, umuwi ka na ngayon. Tatay, Ching Ching, ako lang ang pakakasalan ko, si Shenmo lang. Kahit sino sa inyo ngayon, hindi niya pwedeng paalisin. Ching Ching, bakit hindi mo makita ng malinaw? Si Shenmo ay hindi ang tamang partner para sa'yo. Ching Ching, siguradong pakakasalan ko si Kuya Shenmo. Kung hadlangan niyo ako ngayon, mamamatay ako sa harapan niyo, Ching Ching. Para sa basura na ito, pati mga magulang mo ay iiwanan mo na. Ako. Ikaw. Ilagay mo na ang kutsilyo. Ching Ching. Ate, mabilis, tawagin mo ang doktor. Ching Ching. Kuya Shenmo, wala naman silang ginawa sa'yo, di ba? Ate, may sakit na ang nanay. Ngayon, nag-iisa na lang si tatay na sumusuporta. Talaga bang para sa lalaking ito? Ayaw mo na pati pamilya. Shenlei. Sa buong buhay ko, si Kuya Shenmo lang ang gusto ko. Pakiusap, pumayag kayo sa akin. Sa buhay na ito, niloko kita. Sa susunod na buhay, panahon ko na para magbayad. Kuya Shenmo. Anong sinasabi mo? Ching Ching, makinig ka sa akin. Maghintay ka lang sa bahay. Hintayin mo akong dumating sa malaking karwahe. Sa marangyang paraan, dadalhin kita sa pintuan ng pamilya Chen. Sige. Kahit gaano pa katagal. Maghihintay ako sa'yo.
Maghintay ka sa akin. Kuya Chenmo, mag-alala ka. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang para sa akin. Chenmo. Kailan ka ba talaga magtatampo sa akin para pakawalan ng ate ko? Ano ba ang utang ng pamilya namin sa'yo, Shen? Bakit mo kami pinipilit na makipag-away? Shenlei, makinig ka sa akin. Huwag mo nang sabihin pa, Chenmo. Akala mo siguro hindi ko kayang patayin ka, Shenlei. Sa huli, maniwala ka sa akin minsan. Sige. Bibigyan namin ulit ang pamilya Shen ng isang pagkakataon. Xiao Yang. Bakit ikaw? Ginoo, nakarating ka na dito dati. Paano mo nalaman na ang apelyido ko ay Yang? Ikaw ang bagong empleyado na inupahan namin. Ako mismo ang nag-interview noon. Siguradong walang mali. Ginoo. Totoo, bago lang ako. Pero ang nag-interview sa akin ay ang may-ari. Hindi ikaw yan. Mali yan. Ang tatak sa perang papel na ito ay sa kumpanya ko. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tawagin ang may-ari. Nandito ka para makipagtalo, di ba? Itapon mo na lang yan. Ito talaga ang tatak ng kumpanya ko. Puta ka. Anong kumpanya? Hindi kumpanya. Ito talaga ang selyo ng kumpanya ko. Ito talaga ang selyo ng kumpanya ko. Anong ginagawa mo dito? Ginoo Leo. Yung malaking tatak sa itaas ay sa kumpanya ko. Di ka naniniwala, tingnan mo. Kumpanya. Ano iyon? Ang ibig mong sabihin, na ang bangkong ito ay iyo. Ginoong Leo. Ang tatak dito, ay talagang sa kumpanya ko, Chenmo. Akala ko ikaw ay isang talentadong tao. Mukhang talagang walang silbi ang mga inutil. Hindi ka na talaga aakyat sa entablado sa buhay na ito. Mukhang. Ipapadala ka na lang sa kulungan. Magising ka na. Ginoo Leo. Paano ko kayo maloloko? Kooperasyon. Ngayon, kung magyabang ka na ang salapi ay iyo. Bukas, magyabang ka na rin, na ang buong county ng Ziliang ay iyo. Gusto mong mamatay. Hindi kita pipigilan. Huwag mong isama ako dyan. May tao. Dalhin mo siya sa akin. Oo. Ginoong Leo, hindi kita niloko. Ginoong Leo. Ginoong Leo. Tara na. Pumasok ka. Palayain mo ako. Palayain mo ako. Palayain mo ako. Palayain mo ako. Palayain mo ako, huwag kang maingay, nakakainis naman. Pumasok ka na lang at manatili ng maayos. Feng Kai. Anong ginagawa mo rito, Chenmo? Paano ka nakapasok? Sana'y nangako ako kay Tita Feng na iligtas ka. Pero ngayon. Tama na, bakit mo sinasabi yan? Magkapatid tayo, di ba? At saka, hindi naman nila tayo pwedeng ikulong magpakailanman, di ba? Huwag kang matakot, sandali lang. Feng Kai. Yung sugat sa balikat mo. Ito yung bata ka pa, na tinatapon mo ako ng bato, di ba? Bakit mo ito tinatanong? Halika, hindi tama, sugat ito mula sa aksidente. Aksidente. Anong aksidente? Sabihin ko sa'yo. Hindi katulad ng labas ang kulungan na ito. Dito. Mahal ang mga pagkain dito. Kumain ka na agad. Basta't buhay ka. Walang problema. Kain. Anong nangyayari? Nervyos na nervyos. Ate. Hindi maganda. Nahuli si Chenmo ni Ginoong Leo at dinala sa bilangguan. Anong sinabi mo? Kunin mo at kumain ka. Kumain ka na agad. Kumain ka na, para hindi ako mainggit habang nanonood. Pero, paano ka nga ba nakapasok? Mahaba ang kwento niyan. Sandali lang. Sige na, huwag na lang nating pag-usapan. Pero,
May sasabihin ako, pare, matagal ko nang itinatago sa puso ko. Magandang babae si Shenqing. Kung hindi dahil sa kanya, noong mga nakaraang taon, matagal na sana akong nagutom hanggang mamatay. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong sayangin ang pagtitiwala niya. Pagkatapos ng isang buwan, ikakasal na kami. Kahit na hindi pumayag ang mga magulang niya, kahit na magloko kami sa kanila, gusto ko rin siyang dalhin palayo. Ayos ka, ha? Sa wakas, nagising ka na. Tama, Fang Kai, gaano katagal tayo karaniwang nakakulong sa ganitong sitwasyon? Ito. Depende na sa mood ng mga tao. May ilang tao na 3 araw o 5 araw lang ang lumabas. Mga 3 hanggang 5 taon. Halimbawa ako, mahigit 1 buwan na. Naalala mo pa ba ako? Hoy. Ikaw. Naiintindihan mo na ba ang daan ng gitara? Sige na. Dito. Mauunawaan mo ang lahat. Ay naku. Shenmo. Ito lang ang damit ko ah. Sige, sige. Iingat ka sa pag-iingat nito. Lumabas. Terra. Huli. Natapos na ang 12 hampas ngayon. Uwi na tayo. Feng Kai. Pasensya na, kasalanan ko. Bakit mo pa sinasabi yan? Kuya Shenmo. Ching Ching, bakit ka nandito? Kuya Shenmo. Siguro ito na ang tadhana. Huwag kang mag-alala, maghahanap ako ng paraan para makaalis. Oo. Palagi akong naniniwala sa'yo. Ate, hindi tayo pwedeng lumabas ng matagal. Kung hindi, malalaman ni Ginoo, sa anumang oras. Ching Ching. Sige, aalis na ako. Ching Ching. Ching Ching. Shenmo. Sabi mo, si Liu Gangzi ang nagpasok sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang isipin yan. Kapatid siya ng isang opisyal. Ito ay tungkol sa kung papaano siya pinapahalagahan. Hindi lang basta isang salita niya yan. Iba ang pagkakataong ito. May silbi pa ako kay Ginoo Liu. Yung mga recipe na yun, wala ni isa sa kanila ang makakaalam maliban sa akin. Siya ay isang matalinong tao. Hindi niya pababayaan ang malaking pakinabang na ito. Shenmo. Hindi tayo makakipaglaban sa mga taong ito. Naihikayat kita. Mas mabuting magpasensya ka na lang muna. Baka maaaring magbago ang wakas. Baguhin ang wakas. Oo. Tiyak na babaguhin ko ang wakas. Ano ba itong bagay na ito? Hindi ito bagay na inumin ng tao. Oo, oo, oo. Ang sinasabi ni Ginoo Liu, na si Ginoo Liu. Ngayon kung pumunta kayo ay, nabalitaan ko na ang anak mong si Shenmo. Shenmo. Ano ang nangyari sa kanya? Ginoo Liu. Matagal na kaming hindi nagkakasundo ni Shenmo. Kung siya ay nagdulot ng gulo sa labas, wala akong kinalaman dito. Sige na, huwag nang mag-aksaya ng salita. Gustong-gusto ko ang malamig na inumin na ginawa ni Shenmo sa klinika. Talagang gusto ko ito. Malamig na inumin. Bakit hindi kailanman sinabi ng batang ito? Nakakapagpasok kay Ginoong Liu ng personal. Ipinapakita nitong hindi basta-basta. Kaya si Ginoong Liu, kung gusto ninyo,
Papalitan ko si Chen Mo para dalhin ito sa inyo. Sige. Talagang nakakaunawa ka sa sitwasyon. Kung ganun, hindi ko rin gagamitin ng walang saysay. Ginoo Leo, mag-alala kayo. Ako mismo ang magdadala ng recipe sa inyo. Kaya maghihintay na lang ako sa magandang balita mo. Kung sakaling hindi mo makuha, paano mo kakainin ito? Paano mo ilalabas? Sinasabi ko, gagawin ko. Ginoo Leo, magtiwala ka sa akin. Tungkol dito, ako ang bahala dyan. Chen Mo, hindi ka makaalis ng walang problema buong araw. Sinasabi mo, sino ba ang hindi mo sinasaktan? Pero bakit kailangang saktan mo si Ginoo Leo? Inay, hindi ganito ang iniisip mo, tiya. Sigurado ako. Tungkol sa bagay na ito, yung may apelyidong Leo, sadyang tinutokso si Chen Mo. Chen Mo, ibigay mo ang race Eta. Pupunta ako para magpaalam kay Ginoo Leo. Baka makalabas ka rin ngayong araw. Inay, hindi ko ibibigay ang race Eta, maliban na lang kung si Ginoo Leo ang magpapalaya sa akin. Chen Mo, may problema ka ba sa ulo? Ito rin ang ibig sabihin ni Ginoo Leo. Akala mo ba niloloko kita? Inay, ibibigay ko sa iyo ang recipe. Talagang hindi ako makakalabas. Sige, Chen Mo. Tigas ng puso mo, no, inay. Maliban kung si Ginoong Leo ang personal na makipag-ugnayan sa akin, wala nang ibang makakagawa. Sige. Chen Mo. Sige, mabulok ka na lang sa bilangguan. Inay. Wala na tayong ibang paraan. Maaaring ikaw at si Chen Mo. Wala talagang tadhana. At saka, siraulong bata, sobra na ang nagawa mo para sa kanya. Ate. Talaga bang pakakasalan mo ang batang si Leo, yung mayamang walang silbi? Tanging sa ganitong paraan lang maiaahon ang katahimikan, at pati na rin ang negosyo ng pamilya natin. Nasa kamay din ng kanyang tiyuhin, na pinuno ng bayan. Nanay. Sabihin mo sa pinuno ng bayan. Sang-ayon na ako sa kanya, ngunit ang petsa ng kasal, dapat ay itakda 1 buwan mula ngayon. Ate. Talaga bang wala ng ibang paraan? Kapatid na Shen Mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papayag ang may humawak sa akin. Anong balak mo, Leo? Ikaw ang sinaktan ko noon. Kung may problema, ako ang lapitan mo. Ginoong Leo. Ibibigay ko sa iyo ang recipe, at bibigyan kita ng isa pang tinatawag, na recipe ng Pearl do Spring. Tiyak na magiging sikat ito sa Ziliang County. Tungkol sa hati, ayos lang na hindi ko na kailanganin. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Paalisin mo ako kasama si Feng Kai, Chen Mo. Kung dati, maari kong isaalang-alang na palayain ka. Ngunit ngayon, hindi ka na makakalabas. Anong ibig mong sabihin? Dahil nakipag-ugnayan ka sa mga hindi mo dapat kausapin. Sino ang nakipag-ugnayan ko? Feng Da. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Hindi maganda. Bakit? Gusto mo bang matamaan ulit? Sige. Gusto ko ang matigas na tao na ito. Tawagin ang tao. Ihulog mo siya at barilin. Chen Mo. Kung ikaw ang kapatid ko, huwag mo nang ibigay ang recipe sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo napapahamak. Ginoo Leo, anong ginagawa mo? Sa tingin ko, isulat mo na ang recipe agad. Hindi naman papayag si Feng Kai na walang dahilan para sa suntok na ito. Chen Mo, huwag mo siyang bigyan. Chen Mo, nagawa mo bang ipagkanulo si Tita Feng? Sila na lang ang nag-iisang anak sa kanilang pamilya. Walang anuman. Maaari kang pumili na huwag makipag-ugnayan. Mayroon akong pasensya. Chen Mo, makinig ka sa akin. Huwag mo siyang ibigay sa kanya. Ginoo Leo,
Ibibigay ko na sa iyo ang recipe. Agad na palayain si Feng Kai. Chen Mo, niloloko mo ako. Bakit kalahati lang ang recipe na ito? Kailangan kong makita si Feng Kai na umalis. Bigyan mo siya ng 200 pirasong pilak. Feng Kai. Pinasabi mo kay Suso na ipaalam sa akin. At pagkatapos ay umalis ka kasama ang iyong ina mula sa Ziliang County. Ngayon, maaari mo nang ibigay ang kumpletong recipe. Nakasulat na ba? Huwag kang magmadali, Liu Gangzi. Kailangan kong tiyakin na ligtas si Feng Kai. Chen Mo, niloloko mo ba ako? Chen Mo, ano bang ibig mong sabihin? Niloloko mo ba ako? 200 tael ng pilak lang. Si Ginoong Liu bilang pamangkin, na pinakamahalaga sa pamilya ng county. Hindi ba niya kayang ilabas ito? Ang kailangan ko ay resulta. Isulat mo na ito ngayon. Kung gayon, gawin mo na lang akong torturehin. Sa anumang paraan, pareho namang kamatayan. Ayos. Kailan ka magsusulat? Pagkatapos ng 2 araw. Sige. 2 araw lang. Pagkatapos ng 2 araw, kung hindi mo magawa, ipinapalam ko sa mga taong mahalaga sa'yo. Lahat ay kasama sa libingan. Ang karma ay parang isang lambat. Tumakas sa utang, bumagsak sa kailaliman. Tinatamasa ang bunga ng karma. Ang awa ay ang pagkabody. Sino ka ba talaga? Paano mo nalalaman ang mga ito? Ikaw. Walang makakapagbago nito. Mali. Lahat ng ito ay mababago. Nailigtas ko na si Feng Kai. Kumusta? Umalis ba si Feng Kai? Nagawa mong maging mabuting tao. Sa loob ng ilang araw, malapit na ang katapusan ng Enero. Ano na ang gagawin ng ate ko? Huwag kang mag-alala, mag-iisip ako ng paraan para makaalis ngayon. Oh, tama nga pala. Kamusta na si Ching Ching? Hindi ba siya pinahirapan ni Uncle Shen? Dinala na ni Feng Kai ang kanyang ina. Umalis na tayo sa Ziliang County. Binigyan pa ni Ginoong Liu si Feng Kai ng 200 tael ng pilak. Tungkol sa aking kapatid na babae. Pag-usapan na lang natin kapag lumabas ka na. Chen Mo, dumating na ang oras. Sumulat ka na. Ginoo Liu. Mayroon pa akong isang recipe, pero gusto kong pakawalan mo ako. Ginoo Liu. Kapag nakuha mo na ang race iping ito, hindi ka lang magiging pinakamayaman sa Ziliang County, kundi pati na rin sa buong bansa. Chen Mo. Aaminin ko, naantig ako sa sinabi mo. Ngunit, maraming tao sa Ziliang County na may koneksyon. Sobrang dami talaga. Ako ay isang playboy. Hindi naman ako tanga. Gaano ka ba kalakas? Gaano kalaking bagay ang kaya mong gawin? Sinasabi mo, ayaw ko. Ng mga ito, sapat na ito, Ginoong Liu. Basta't palayain mo ako, lahat ay pwedeng pag-usapan. Sang-ayon ako kay Ching Ching. Kailangan kong tuparin ang pangako na pakasalan siya at dalhin siya sa bahay. Boss Liu. Ito lang ang perang ito. Kaya ko nang kunin ito mag-isa. Hindi na kailangan pang mag-abala kayo na dalhin ito. Ngunit, yung anak ko, mula nang tumalon siya sa ilog. Nasa isip niya, marami siyang mga bagong ideya. Naniniwala ako. Siguradong may mga lihim si Chen Mo. Halimbawa, yung race 8 na ibinigay sa iyo dati, nasa kanya pa, marami pa sigurong iba. Sabihin mo ang punto. Makakakuha ako mula sa kanya. Makakuha ng mas maraming recipe. Kaya naniniwala ako na ang negosyo ni Boss Liu ay tiyak na lalago pa, kahit pa.
Maaaring maging pinakamayaman sa buong county ng Ziliang. Bigyan kita ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, kailangan kong makita ang bagong recipe. Kung hindi mo makuha, okay lang sa akin. Ay padadala kita para makasama ang anak mo. Mag-alala ka na. Ang bahala dyan. Sa akin na yan. Ginoo, si Liu Fang ay halatang makapal ang kamay sa pera. Bagong formula ni Chen Mo. Makukuha ba ito? Hindi pa natin alam ngayon. Kung makuha ang bagong formula, mas mabuti. Kung hindi makuha, hindi naman ito ang unang pagkakataon na may namatay sa selda. Ano ang halaga ng isang Liu Fang? Nanay. Chen Mo, tinanong kita, may bago ka bang formula? Kung meron, ilabas mo na agad. Ngayon, may ultimatum si Ginoong Liu sa akin. Kung hindi ko maibigay ang bagong formula, pati ako ay ikukulong dito. Nanay, hindi mo ba kinuha ang pera ni Ginoo Liu? Paano naman ako magkakaroon ng ganang gawin iyon? Hindi ko kailanman kinuha ang pera ni Ginoo Liu. Ay nako, anak. Hindi ka naman hiningi ng ina mo ng kahit ano. Ngayon, para na rin akong humihingi sa'yo. Kung meron kang bagong recipe, ipakita mo agad, ha? Ay nako, bilisin mo. Isulat mo na ngayon. Inay, hindi mo kailangang ibigay ang recipe na ito ng buo. Hindi naman mapagkakatiwalaan si Ginoong Liu. Na tao sa kanyang mga pangako. Kung magkakaroon ng pagkakataon, ibigay mo ang resiping ito sa pamilya Shen. Ang race 8 na ito ay maaaring magdala ng maraming pera. Kailangan akong bigyan ni Ginoong Liu ng hindi bababa sa 300 tael. Inay, niloko mo ako. Ikaw, walang hiya. Hindi mo iginagalang ang iyong ina. Naisip mo pa ang iba. Noong isinilang kita, dapat kitang patayin. Nanay, hindi basta-basta makuha ang pera ni Ginoong Liu. At may 300 tael pa ito. Kakausapin ka niya. Ikaw, walang hiya. Kitang-kita na ayaw mong bitawan ang recipe na ito. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong makuha ang perang ito, hindi na kita hahanapin. Inay, makinig ka sa akin. Ngayon na umalis ka na sa Ziliang County. Inay, makinig ka sa akin. Kapatid na babae, sa loob ng 3 araw, ikaw ang ikakasal. Bakit ka pa nandito? Alam mo ba? Si Kuya Chen Mo ay marunong palang tumugtog ng piano. Dati, hindi ko ito alam. Ate, sinasabi na nga, nandyan ka pa rin. Nagsasalita ka pa para sa walang kwentang si Chen Mo. Kung hindi dahil sa kanya na walang ginagawa, hindi ka naman mag-aasawa sa taong iyon na walang silbi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Si Kuya Chen Mo ay nautulang. Ate, sinasabi na nga na ganito na ang sitwasyon. Bakit ka pa rin nakikipag-usap kay Chen Mo? Susu. Bumalik ka. Ibigay mo ang gitara na ito kay Kuya Chen Mo. Sabihin mo sa kanya mula sa akin. Wala tayong kapalaran sa buhay na ito. Sa susunod na buhay. Sana siya na ang magmamahal sa akin, anak. Ano ito? Walang anuman. Noong nakaraan, si Kuya Chen Mo ay hindi kailanman tumitingin sa akin kahit isang beses. Sa mga panahong ito, ito ang pinakamasayang araw ko. Anak, wala naman. Kailangan mong ipasa ang lutang na ito, ibigay kay Kuya Chen Mo. Kapag nakita siya, mauunawaan niya. Kuya Chen Mo. Ching ching. Nasaan ang gusto ko? Ginoong Liu. Sabi ng anak ko. Iyon, ngayon. Pero ito ay natatangi. Yung presyo noon.
Sige, sige. Tunay ngang talino ni Chen Mo. Kung meron ako nito. Kaya kung maging pinakamayaman sa Ziliang County. Ginoo Liu, siguradong makakabawi ka ng 10 o 10 beses. Oo nga. Sobra sa halaga. Halika, iniinom ko ito para sa iyo. Ang pera ni Ginoong Liu, hindi rin basta-basta makuha. Sa pagkakataong ito, tingnan natin, sino pa ang makakalaban ko. Ching-ching ah. Kung ayaw mo nang magpakasal, bumalik na tayo sa bahay, umalis sa Ziliang County, inay. Dahil nangako na tayo. Kailangan talagang magpakasal, pero ching-ching. Alam ng ina, na matagal ka nang gusto si Chen Mo na batang iyon. Natatakot ang ina na hindi ka magiging masaya. Sa totoo lang, handa na ang iyong ama, hindi siya kumikita ng higit sa 100 liyang sa isang buwan. Noong panahong iyon, basta't may lakas ng loob siyang sumagot, ay papayagan na kayong magpakasal. Nanay. Hindi tiyak ang mundo. May mga bagay na wala tayong magagawa. Oo nga. Walang nakaisip nito. Diretso siyang ipinakulong. Kung hindi dahil sa insidenteng ito, baka kayong dalawa ay magiging masaya rin. Nanay. May mga bagay na hindi pwedeng pilitin, maaaring. Itinadhana na talaga. Ate. Hindi maganda. Nanay ni Chen Mo. Malapit nang mamatay. Paano mangyayari yun? Sila nga ang nangako sa akin. Imposible. Ate, ninanakaw mo ako, di ba? Ninanakaw mo ako, hindi ba? Chen Mo, maaari ka nang lumabas. Bakit? Ayaw mo bang umalis? Mabilis na. Swerte mo, bata ka. Personal na nagbigay ng utos ang opisyal para palayain ka. Mabilis na umalis. Sana'y makinig si inay sa akin. Walang nangyaring masama. Ang pamilya ni Chen Mo ang swerte-swerte naman. Sabi nga nila, sabi nila na nilason si Liu Fang. Malapit nang mamatay. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Inay ko. Hindi siya magkakaganon. Di ba sinabi ko nang umalis na siya? Ano ba talaga ang nangyayari? Nasaan nga ba ang inay ko? Kung hindi si Shen Qing, nasa libingan na sana ang inay mo ngayon. Hindi magkakaroon ng masama sa inay ko. Wala siyang dapat ikabahala. Sobrang kakaiba ni Chen Mo, di ba? Baka naman nagkakabaliw na siya. Inay. Inay, anong nangyari sa'yo? Anak. Inay, nagkamali ako. Hindi dapat nalalapit sa sugal ang inay. Hindi mo dapat gawin ang napakaraming iyon. Nalabag sa langit at lupa. Inay, kumapit ka, inay. Anak. Hindi na kayang gawin ni inay. Patay na ang tao. Wala nang natira. Kailangan mong hawakan ito. Gumawa ng mas maraming mabuting gawa. May ilan pang. Nasa. Sa banga ng bigas. Inay. Inay. Inay.
Susu. Shenmue. Kailangan mong bumangon. Itong Guken ay ibinigay sa akin ng kapatid kong babae para ipasa sa iyo. Susu. Kamusta na si Ching-Ching? Natapos na ang isang buwan. Hindi ko natupad ang pangako ko noon. Sana'y patawarin mo ako. Shenmue. Alam mo ba ang tungkol sa kapatid kong babae? Ganoon karaming sakripisyo ang ginawa niya para sa'yo. Akala mo ba madali lang makalabas sa kulungan? Hindi mo ba alam na hindi basta-basta yon? Para makalabas ka mula roon. Ang kapatid kong babae ay ikakasal na sa walang hiya na si Liu Gangzi. Ano? Paano mangyayari yan? Alam mo ba kung bakit? Ikaw ay pinakawalan ngayon. Dahil ngayon, ang kapatid kong babae, kasal na ako kay Ginoong Liu. Imposible. Kuya Shenmue. Ikaw. Kinuha mo na ako, di ba? Kuya Shenmue. Dapat lumabas ka na ngayon, di ba? Nangako ako sa'yo. Akin ka lamang. Kuya Shenmue. Sa susunod na buhay, dapat ay alagaan mo ako ng mabuti. Nagniningas. Tulong, may apoy. Nagniningas. Tulong, may nag-aapoy. Bilisan mo. Tumakbo ka na. Ching-Ching. 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 Bakit? Bakit nga ba? Ching-Ching. Buhay pa rin. Ate Zhao. Kailangan mong mag-ingat ng mabuti dyan sa ibaba. Kahit na noong una, marami akong nagawang hindi maganda sa'yo. Pero ngayon siya. Inay. Inay, ikaw ang aking ina. Ang perang iniwan ninyo ay tiyak kong gagamitin ng maayos. Naway magpatuloy kayong lahat sa inyong paglalakbay. Bisitahin ko kayo paminsan-minsan. Ngayon. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na. Bunga ng buhay na ito, sanhi ng nakaraang buhay. Lahat tayo ay nagbabayad utang. Kaya huwag na magreklamo. Karma sa mundong ito, parusa sa kabilang buhay. Hindi ka bumaba sa isang gusali, kundi sa balon ng siklo ng reinkarnasyon. Ngayon,
Pwede ka nang magising. Nakaraan na dahilan. Ngayon na bunga. Walang utang sa nakaraan. Ngayon ay magkikita. Tiyak na may utang. Ngayon ay ituturo ang Jin Zuyin. Guro. Halika, makinig ka. Kamusta ang kantang Ulan ng Abo na tinugtog ko? Nasa panaginip lang pala ako.